Kabilang ang mga estudyanteng ito sa Marikina City sa mga unang binigyan ng bagong anti-dengue vaccine. Kabago man sa iniksyon, mapapanatag na raw ang kalooban nila. Dapat po magbakuna na po sila kasi po mas masakit po makagat ng dengue. Kasi po sa lugar namin may mga lamok din po, so baka makagat po ang magka-dengue. Sina Moanda Beatriz at Celine Joyce kasama sa libo-libong estudyante sa NCR, Region 3 at 4A na bibigyan ng libreng dengue vaccine. Sa mga naturang rehiyon na itala ang pinakamaraming kaso ng dengue. 17,000 estudyante rin ang nabakunahan mula sa probinsya ng Bataan at Nueva Ecija. If these children are vaccinated, there's a good chance na hindi na sila makaka-transmit ng virus, ng dengue virus because they are protected, di ba? So, wala nang less ang pag-transmit ng virus from one person to another. Ayon sa DOH, tulad ng ibang bakuna, walang 100% garantiyang ang nabakunahan ay di magkakasakit. Pero sakaling tamaan nga sila ng dengue, mababawasan daw ng 93% ang tindi ng epekto ng sakit sa kanila. Hindi ganong kadali tanggalin at iwala sa Pilipinas ang mga lamok. Mas mabilis pa silang dumami kesa sa tao. Lack of a specific treatment. Hanggang ngayon, wala pa rin pong gamot ang dengue. Ayon sa WHO, 390 million na tao sa buong mundo ang nagkakadengue kada taon. Wala pa raw rekomendasyon ng Strategic Advisory Group of Experts o SAGE sa WHO tungkol sa bakuna. Pero paliwanag ng DOH, the SAGE will not say yes, you can use it, or no, you cannot use the vaccine. The SAGE will only provide recommendations how you can best use the vaccines. 3 rounds ng bakuna ang ituturok sa mga piling estudyante. Ang unang round, inaasahang matatapos sa Hunyo bago magtag-ulan. Kahit may bakuna na kontra dengue, mahalaga pa rin daw ang paglilinis sa ating kapaligiran at pagpuksa sa pinamumugaran ng lamok. Tina Panganiban Perez, GMA News.